Di ang ibig sabihin po, kung isa siya sa nabudol daw siya sa pag-support sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nasa unit team siya, kasama siya sa mga senatorial candidate na tumakbo, pero natalo po. So, ibig sabihin na Rimao, may nang uri ka ng abogado kasi nabudol ka ng non-lawyer na si President Bongbong Marcos. Natuloy din pala mga kababayan yung prayer rally sa Tagum City kagabi po. So pinadood din natin pero pinalitan pala nila yung titulo po. Hindi na siya prayer rally kundi ginawang Defend the Flag Peste Rally. Ay, peste. Sorry. Peace Rally pala po ng Malibog. Maisog pala, maisog. Ikaw niyo, Mr. Maravillas, mali ka na naman. Sorry na po, tao lang. Pero parang tama yung hakbang ng Malibog. Kasi po ito, mga malilibog ito, mga kababayan, yung hinakot nila ng mga participants, ang leader po malibog, may kasong sexual abuse. Rape, sexual abuse, mga kababayan, ang kaso. Yung patron nila na dating Pangulo, 2 asawa. Di ba? Yung anak na Vice Presidente, wag na. Baga ma-accuse tayong marites, mga kababayan, ikuha na lang ninyo. I-post na lang ninyo ang yung hindi ko sinabi. Di ba? Pero proud sila, mga kababayan, sa kanilang mga pagkatao. So, hakbang ng hakbang ng maisog na mga duwag. Kasi nga po, nagpasindak sila sa pananakot ng China. Inadmit mismo po ni Mao Diggs, tinakot siya ni Xi Jinping, kaya handshake agreement. Yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magpaliwanag ka. Sabihin mo sa akin, ano itong pinasok mo na kompromiso? Di ba? So, sabi rito, defend the flag, peace rally. Ngayon, questionable po, mga kababayan, kung kaninong bandila ba? Di ba? Flag ba ng Pilipinas o ng China? Kasi po, yung narrative po ng pananakot ng China na magkakagira, yun ang lagi nila pong sinasabi. Tinakot naman yung ating mga mamamayang Pilipino na isusubo sa gira ng ating Pangulong BBM, ang ating bansa. Tapos pag nagkagira daw, tatakbo pa Amerika. Kasi mayayaman yung mga Marcoses, mga kababayan. Tatakbo na lang, tatakas papuntang Amerika. Hindi mangyayari po yon, yung mga haka-haka ninyo. Kasi hindi mag-aatim yung China na girahin po tayo rito with Japan, America, and the Philippines, and the allied countries po. Solid po ngayon yung tatlong bansa, mga kababayan. Kaya siging panggatong ng China, gustong guluhin po yung ating gobyerno at desidido sila na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May panawagan na po si Pantaleon Alvarez sa Armed Forces. Yan po, mga kababayan, kailangan siguro ipa-review na to sa DOJ kung disconstitute, inciting to sedition po. Pinapa-withdraw na ng support. Please withdraw your support to the Chief Executive. Yun ang panawagan niya sa Armed Forces. Di ba, mga kababayan? Nanggugulo po
Ginugulo nila yung ating bansa. At malamang sa malamang, yung China yung nasa likod po. Kasi pinagpapaliwanag na ng ating Pangulong. Nagmamadali po sila. Kasi nabuking po yung secret agreement. Ang nagbuko po ng secret agreement po, si kasama nila, nandun sa rally, si Harimau. Isa daw po siya sa nabudol. Di ang ibig sabihin po, kung isa siya sa nabudol daw siya sa pag-support sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Nasa unit team siya. Kasama siya sa mga senatorial candidate na tumakbo pero natalo po. So, ibig sabihin na Harimau, may nang uri ka ng abogado kasi nabudol ka ng non-lawyer na si President Bongbong Marcos. Sinira mo yung karir mo. Sino pa maniniwala sa'yo, Harimau? Wala nang kliyenteng maniniwala sa'yo kasi isa kang abogado. Nagpapakilala ka, international lawyer ka, brilliant. At apo ka pa ni uncle mo ba o apo, si Joby Salonga. Tapos nabudol ka ng isang BBM. So mahinang uri ka ng abogado. Tama pa mga kababayan yung mga analysis natin? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga kaguluhan na gawa-gawa nitong grupo ni Xi Jinping. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na travel all throughout the world, pwede na kayo magpabook online dito sa amin. May maya na rin po kami at may bayad center dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay dito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, mga kababayan, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. Sa balikan natin, mga kababayan, yung ating mga maiinit na kwento. Ano anya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo sa crowd? Lahat man lang yun po inakot. Yung target nila, mga sabi nila, mga 100,000. Iwan ko kung man 10,000 yun. Baka kalahati nga lang po. And karamihan doon, mga kababayan, mga members po ng church ni Pacquiao na nagkakanta-kanta, mga kababayan, ng 20 pesos na bugas.
Yun ang pang-asar nila mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man sila pinapatulan po. At saka wala silang makumbinsi sa mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga pang-aasar, lalong natu-turn off yung mga mamamayan kasi naririnig sa kanila. Sabi nga dito mga kababayan sa amin, gabos balok-bagi. Paninira, sige ganap nila ng 20 pesos na bugas na prinamis daw. Sabi nga natin, wala man prinamis po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi nag-aspire siya para sa mga mamamayang Pilipino to reduce the price to at least 20 pesos para maging abot kaya ng mga mamamayan. Pag naayos na niya yung lahat, hindi man niyang sinabi na ura-urada kasi that is impossible. So ginagamit nila ito paulit-ulit sa propaganda. Hindi man po tumatalab sa ating mga mamamayang Pilipino. Kasi yung mga mahirap po, hindi na nga po 20 pesos na bugas per kilo. Libre na binibigay po. Ikot ng ikot po yung ating Pangulo. Saka pag hindi makaikot yung ating Pangulo, si Martin Romualdez at yung mga congressmen sa pamamagitan ng servisyo fair at sako-sakong mga bigas yung pinamimigay. Paano nganap kayo ng 20 pesos na bugas na libre na nga? Di ba? At yung NFA rice mga kababayan, 25 pesos na po per kilo. Pero itong mga kampo ni Maudix mga kababayan, hindi na nila maalala yung 7 pesos na prinamis mismo sa zona ni Maudix noong 2019. Ayan po. Official Gazette of the Republic of the Philippines. Rodrigo Roa Duterte Third State of the Nation Address. Ayan July 23, 2018. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Official po. Ano yung mga kampo ni Maudix? Limot nila yung naging promise ng kanilang patron na i-reduce sa 7 pesos. Sa zona pa niya, mga kababayan, sinabi, ang naalala nila, yung 20 pesos na bugas. Kita ninyo mga kababayan, kung gaano kagunggong ito mga supporters ni Maudix. Hindi makalimutan yung 20 pesos na bugas. Nagsasayaw-sayaw doon sa Piste Rally mga kababayan sa Tagum City. Ay, Peace Rally po. Para kantsawan yung ating Pangulong You see? Kaya walang maniwala po sa inyo. Wala kayong maraming mahikayat na mga mamamayang Filipino. Di ano yun, Mr. Maravillas, na sinasabi ninyong statement doon sa Piste Rally ni Harimao na nabodol siya? Ito po yung sinasabi niyo. As reported by Impact Leadership, isa ako sa nabodol. Former Presidential spokesperson Harry Roque says he was one of the 31 million Filipinos deceived by President Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya rito, sabi niya doon sa Piste Rally, gaya ng 31 million Filipinos, isa po ako sa nabodol noong nakalipas na taon. Nakalipas na taon? Last year ba sana yung eleksyon? Doon pa lang mga kababayan, budol na yung kanyang statement. Magto 2 years na po. Mali-mali yung mga statements ni Harry Roque. Paano nakalipas na taon? Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabodol. Paano mabodol ang isang international law expert? Di ba? Pinangangalandakan ninyo na matalino kayo, isang magaling na abogado. Pagkatapos nabodol ka ng isang non-lawyer at sabi ni Maudix po, hindi nga daw nakatapos, second year college lang. So partida pa pala, malayo kayo sa talino ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
kahit hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi ninyo na second year college lang ang inabot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, because that is fake news. So napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag ganon, mga kababayan, wala kayong binatbat sa talino. Kasi kayo international expert, magaling na abogado. Sabi ninyo, pero nabodol kayo, mahina kayong nilalang. Sino ba, sabi ko nga kanina, sino pa na kliyente ang maniniwala sa inyo? Kasi ibig sabihin, hindi ninyo pinag-aaralan yung inyong mga desisyon. So, anong garantiya na itong mga actions ninyong ginagawa na gusto na ninyong iluklok si Inday Sara kasi yung panawagan na mag-resign para maka-take over na kayo? Anong garantiyang tama? Na mali nga kayo eh. Noong sabi ninyo yan, nabodol kayo, mali yung desisyon ninyo. Anong garanti ang tama ang desisyon ninyo ngayon? Tama po, Arimaw? Akala ko ang pagiging presidente madadala sa pagkabuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat mayroong kakayahan at dapat walang bisyo. Patama niya mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng pinangangalandakan ng kanyang patron na si Maudigs, na nagagamit po ng droga at nasa lista po ng PDEA. Mismo pong mismong si Bato nagsabing wala sa lista. Chief po ba PNP? So malinaw pong propaganda, paninira lang po. Yan po mga kababayan, Senator De La Rosa kinumpirmang hindi kasali si PBBM sa narco-list. Sila mga kababayan hindi magkasundo sa kanilang propaganda at paninira kontra. Talagang hindi po, it will not stand in court. Kaya ang ginagawa nila sa mga meeting na ganito, mga peste rally lang, para gatungan po ang revolusyon, they're inciting to sedition para po makaupo si Inday at hindi na makalkal yung secret agreement with China at saka makalibre po yung kanilang spiritual advisor na si Pacquiao sa pananagutan po sa husgado at si Maudigs po makalibre sa ICC. Kasi hanggang nakaupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may sword of Damocles hanging before his head, mga kababayan. Yun ang ikinatatakot nila, kaya minamadali nila yung paggatong ng revolusyon sa people power para maiupo po si Inday. And that is the agenda, mga kababayan, ng China. Si Bato mismo ang nagsabi, pakinggan ninyo po yung balita dito. Ito po, report ng DWIC, mga kababayan. Matagal na to, January yata to, mga kababayan. 2 months ago. Ito, matapos po na sabihin ni Maudigs, doon sa yung December, prayer rally nila sa Davao, na nasa narcolis daw, PDEA, si President Bongbong Marcos. I-play ko po mga kababayan yung report ng DWIC. Senator De La Rosa kinumpirmang hindi kasali si PBBM sa narco list. Mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa ang kumontra sa paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na narco list si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba ang naging pahayag ni Senator De La Rosa tungkol sa alegasyon laban kay Pangulong Marcos? Alamin natin. January 28, 2024 sa ginanap na hakbang ng Maisug Leaders Forum sa Magallanes, Davao City, matatanda ang nanawagan si Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na kung wala itong pagmamahal at aspiration para sa bansa,
mag-resign na ito. Sa kalayong event, sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na nakita niya umano ang pangalan ni Pangulong Marcos sa drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pinasinungalingan ito ni Senator De La Rosa na nagsasabing wala sa anumang narco list ang pangalan ni Pangulong Marcos noong panahon niya bilang PNP chief. Di ba? Nagtangin kung inimbestigahan o pinaghinalaan si Pangulong Marcos sa paggamit ng illegal na droga, binigyang diin ng senador na walang nangyayaring investigasyon. Sa ayon ng pahayag ni Senator De La Rosa sa ulat na inilabas ng PIDEA na hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kahit anong illegal drug database ng ahensya. You see? Wala ko nagkita. Mga chismis lang. May mga chismis Si Bato? Pero sa akin, yung sabi mo na listahan. Wala niya ako nakita. Wala ko nakita. Samantala, inihayag naman ni Senator Amy Marcos na humingi na ng paumanhin si Mayor Baste sa kanyang naging panawagan na magbitiw ang Pangulo. Anya, naging emosyonal lamang ang Davao City Mayor dahil natatakot itong So mismong yung Chief PNP ang nagsabi, wala sa lista ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang bumasag mismo sa mga kasinungalingan nila ni Mau Diggs, yung kanyang Chief PNP. Kaya wala pong mapaniwala sa ating mga mamamayang Pilipino other than itong kakarampot mga kababayan na grupo nila. Yung mga DDS, nasabi ko nga mga kababayan, sa 32 million na boto ni Inday Sara during the election, ang 31 million plus diyan mga Marcos loyalists, kaya nanalo po si nanalo po si Inday ng mas mataas kaysa sa ating Pangulong Bongbong. Kasi yung mga bumoto sa ating Pangulo, bumoto kay Inday. Yung mga bumoto kay Inday, hindi po bumoto. Yung excess po ni Inday, yun ang hindi bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun kasi yung mga DDS. So more or less 1 million lang po. Hindi nga po mag 1 million yung lamang ni Inday sa ating Pangulo. Kaya hindi po sila hirap na hirap sila na makaipon ng maraming tao. Yung target nilang 100,000, Davao del Norte na yun po, Tagum City. Hindi nga po yun umabot yata ng 10,000. What? Yung peste rally nila. Tama po mga kababayan. Kaya wag kami Harry Roque. Pero anya Mr. Maravillas, di ba nagsalita doon si Glenn Chong? Nagsalita din po. At yung issue niya, yung pandadaya daw, hindi daw lehitimo na Pangulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginamitan daw ng smart magic. O yan po yung issue niya. Hindi si Marcos ang legitimately elected. Former Biliran Congressman Attorney Glenn Chong says President Ferdinand Marcos Jr. was not legitimately elected, alleging an improper and illegal meeting between First Lady Lisa Marcos in the honor of Smartmatic. Ang tinuod na leader, pinakamataas na leader na tinuod ga gipili properly, legitimately, correctly, si Sara Duterte, dili si Marcos Jr. Dili gyud si Marcos Jr. Mubarog ko, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected anya. Inong after na after ng eleksyon, tuwang-tuwa ka pa kasi nga landslide. At sinabi mo pa, this is the first time anya na mangyari ito that we have this president elected by the great majority of Filipino voters. Tapos ngayon bigla kang kambyo kasi hindi na-appoint po sa COMELEC. Yun ang sabi po ni Larry Gadon, mga kababayan, nag-ambisyon na ma-appoint po, kaya siya tumulong. Nang hindi ma-appoint, disgruntled po. Ayun, biglang bumaliktad. Piki na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O di questionin mo sa sa husgado, magpa-recount ka. O di ba? Pero pag ganito po, hindi ka ba nagpa-file ng election protest?
Ipabilang mo muli. Wala. Iisipin ng mga mamamayang Pilipino. And in fact, yun ang nasa isip ng mga mamamayang Pilipino. Mga disgruntled lang kayo kasi hindi nabigyan ng posisyon. At yung iba, tulad ni Vic Rodriguez na nandoon, kasi natanggal. Kasi nasangkot si Vic Rodriguez sa multi-million. Kaya natanggal po as executive secretary. O ngayon, biglang nagsama-sama na kayong mga disgruntled. Huwag kami Glenjo. Pero anya Mr. Maravillas, yung seryoso, yung panawagan na mag-withdraw na ng support yung armed forces, yung panawagan ni Pantaleon, yun ang dapat siguro tingnan ng seryoso ng ating mga authorities, lalo na ng ating DOJ, pati po ng Congress. I think dapat isama na sa dapat imbestigahan po si Pantaleon Alvarez in aid of legislation ng Kongreso at tingnan kung dapat na bang i-expel si Pantaleon Alvarez kasi kasama ito ni Mau Diggs po sa gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. That is a violation of our Constitution, mga kababayan. At ito, tingnan ninyo na itong panawagan, if this constitute inciting to sedition, nanggugulo po sila. Gusto nang pawidruhin po, mga kababayan, yung armed forces, ginagatungan po, ini-incite. Di ba yun ang ibig sabihin ng inciting to sedition? Sabi rito, please withdraw your support to the Chief Executive, former House Speaker in Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez urges the armed forces of the Philippines to withdraw their support for President Ferdinand Marcos Jr., which would inevitably lead to his resignation. Ayan po siya. So tingnan ninyo ito, i-review ng mga abogado ng ating gobyerno, ng DOJ siguro. Nakikiusap ako sa inyo, we don't have to each other, we don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Hindi ba ginagatungan niya po yung Armed Forces of the Philippines to act against the Commander-in-Chief, the duly elected President by landslide ng ating mga mamamayang Pilipino? Di ba malinaw po yon? Ito po yung inciting to this provision on the crime of inciting to sedition under Article 142 of the Revised Penal Code. O sabi dito, the penalty of prison correctional in its maximum period in a fine not exceeding 2,000 pesos shall be imposed upon any person who without taking any direct part in the crime of sedition should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamation, o speeches po yon, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person or persons who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the Republic of the Philippines or any of the duly constituted authorities thereof, or which tend to disturb or obstruct any lawful officer in executing the function of his office, or which tend to instigate others to cabal and meet together for unlawful purposes, or which suggest or incite people against the lawful authorities, or to disturb the peace of the community, the safety and order of the government, or who shall knowingly conceal such evil practices. Kita ninyo, mga kababayan, pwede ngang masabit, pati yung kasi sa buwatan ito, pati yung nagbigay ng permit para po doon sa Piste Rally, dapat isuspend. Di ba niya, Mr. Maravilla, suspended na yung gobernador? Tama yon, nasuspend, mga kababayan. Pero iba man yung reason, although kinukunik ni Pantaleon dito,
Pero iba man po yung rason. Mamaya ibigay ko sa inyo yung reaction mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa suspension ni Gobernador Edwin Hubahib. Kaya wag po kayong nagpapaniwala dito sa mga taong ito. Nanggugulo po sila at namimihasa. Kung hindi aaksyon yung ating mga authorities, namimihasa sila. Kasi ito pong grupong ito ni Maudigs, ito na ngayon yung bagong dilawan. Yung dating dilaw, naging green na po. Green yung pag-iisip. Kasi mga bastos. Mga malaswa, hakbang ng malibog. Hindi man po maisog. Kasi kung maisog sila, dapat sana ang kanilang mga actions tulad ng aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos naninindigan para po sa ating bansa against aggression ng China. Di po ba? Yan ang totoong maisog. Naninindigan. Never niyang hayaan that any attempt ng isang foreign power na kamkamin yung ating territory. Pero yung tiklop kaagad, ang dali mong masindak sa pananakot ng China ay kabaliktaran po ng pagiging maisog. Ang totoong maisog, valiant leader po. Mga kababayan, talagang totoong matapang yung ating Pangulong BBM. Pero ito mga taong ito, lahat lang po ablada, sabi dito sa amin, lahat daldal. At yung mga nilalabas sa bibig, lahat po kasinungalingan, rihas, lagi na lang bugas, lagi na lang pulburon. Yung sinasabi nilang narcolist, mismong yung dating PNP chief nila, si Senator Bato, nagsabing wala man na niya sa lista. Binasag mismo ng kanilang kaalyadong si Bato. Ibig sabihin, in effect, sinasabi ni Bato, sinungaling yan na niya si, sinungaling yan si Idigong. Pinasinungalingan niya yung narcolis ng PIDEA na sinasabi ni Digong na nakita daw niya. Nakita mo pala kung totoong nakita mo. Bakit hindi mo inoperate? Di ba? Bakit mo tinago? Tapos ngayon mo nilalabas kasi gusto mong gatungan yung mga mamamayang Pilipinong mag-alsa at iluklok yung anak mo. O di ba? Kitang-kita po masamang motibo at kumpirmado na gawa-gawa lang yung kwento. Kasi pag ganon, ang tanong ngayon ng mga mamamayang Pilipino, ilan sa mga powerful na mga sinasabi ninyong nagagamit ng droga ang hindi ninyo inoperate kasi kakilala ninyo. Nag-backfire niya, Mr. Maravillas. Nag-backfire sa kanila. Kasi, lahat kasi nungalingan po. Mismong nagtestigo nagpa-interview si Bato. Wala man na niya sa lista. Wala man na PIDEA, narcolist na nandun ang pangalang Bongbong Marcos. Ngayon, isa pa mga kababayan sa inaakusa sa ating buting Pangulong Bongbong Marcos na itong sinusulong niyang tiyatsa ay may motibo po na mag-extend ng term yung Pangulo. Wala man pong political provisions. Napakalinaw po na economic tiyatsa. So baseless po ito ng mga sinasabi ni Maudigs. Sabi rito, ex-President Duterte to Marcos, be happy, finish your term after 6 years. Bakit? Sino nagsabi sa inyo na gustong mag-extend beyond 6 years yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Baka niya, Mr. Maravillas, tumira na naman ang fentanyl. Kaya kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan. Malamang po, pero I think medyo konti yung tama niya. Hindi masyado nagmumura ng marami. May mga pagmumura siya, pero hindi masyado. Nag-joke-joke siya. Ginawa niyang joke-joke yung paggamit daw ng ating Pangulong Bongbong. Palakpakan naman po yung kanilang mga minions.
So maalata po ninyo na nagpo-propaganda lang po sila. Baseless yung lahat ng nilang mga sinasabi. Para gatungan lang po yung revolusyon at iluklok yung kanyang anak na si Inday sa pagkapangulo. Kasi pag hindi nila mailuklok, malalagay sila sa napakalaking accountability. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinapaliwanag na siya. Magpaliwanag ka niya. Ano yung ginawa mong pinasok mong kompromiso sa China? Tama ba? Ay, ito yung sinasabi niya rito. Walang katuturan po ito. Baseless accusation. President Ferdinand Marcos Jr. should be content in no longer eye for a term extension after his 6-year rule, according to former Chief Executive Rodrigo Roa Duterte. During a Sunday evening rally in Tagum City, Davao del Norte, Duterte again aired his opposition against the government's ongoing push for charter change. Napakalinaw po na wala man sa agenda yung political amendments. Economic amendment man lang po. Pero paulit-ulit nilang ini-insist na may intensyon na political. Wala pong katotohanan ng ganong linya ng mga kwento nila. Tinahi-tahi lang po nilang kwento. It is just a product, a figment of their imagination. Bunga ng kanilang imahinasyon, mga kababayan. Duterte likewise told Marcos to appreciate the chance given to him by the Filipino people even after what happened during the term of his father, former President Ferdinand Marcos Sr. O, kita ninyo, yung speech, mga kababayan, ni Maudigs contradicts the accusation of Glenn Chong. Si Glenn Chong, illegitimate president daw yung ating Pangulong Bongbong. Pero sa speech ni Maudigs, nire-recognize niya na nanalo ang ating Pangulong Bongbong. Binigyan ng chance ng mga mamamayang Filipino. Di ba malinaw yon? Mr. President, be happy and finish your term for 6 years, Duterte said during a rally held in Davao del Norte on Sunday evening. Be content that God gave you a chance to serve the country as president despite or in spite of bad history during your father's term. Still, Filipinos gave you understanding. Diba? Kontra-kontra mga kababayan yung mga speeches nila. Paano hindi magkontra-kontra? Tahi-tahi lang kasi yung kanilang mga kwento. What? Gumawa-gawa lang po sila mga kababayan ng kwento para gatungan yung mga mamamayang Pilipino na mag-alsa laban sa ating Pangulo. Wala kayong makukumbinsi. Makukumbinsi ninyo yung mga dati lang tulad ng mga minions ni mga members ng church ni Pacquiao. Kasi si Pacquiao po, yung mga members niya, brainwash na yon. Naniwala nga na si Pacquiao po, appointed son of God, hindi man po makapakita ng appointment. Di ba? May-ari daw siya ng sanlibutan. Asa ng titulo mo? I-present mo. Saan galing opisina? Di ba? Magpakita ka ng titulo ng iyong pag-aari ang sanlibutan. Anong registry of deeds? Hindi man nagtatanong yung kanyang mga members. Basta naniwala na lang sila sa kwento ni Pacquiao. What? O di ba? Mga kababayan, dapat pag nagsabi kang appointed son ka, may appointment ka galing sa ama mo. Pakita ka ng written appointment. Tingnan sa Bible kasi yung Bible yun ang Word of God. Tingnan kung may nakalagay doon na Apollo Kibuloy. Wala man po. Walang ganon. Ang may-ari ng langit at lupa, yung anak tagapagmana, mga kababayan,
the only Son of God, yung ating Panginoong Isokristo. And He is the only mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. Yan na nasusulat po. Wala man pong kibuloy doon. Yan po, 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 6. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Nakita ninyo yung pangalan ni Pacquiao? O, ano kayo? Mga ignorante kasi kayo. Hindi kayo nagsisiyasat, basahin ninyo yung Bible by yourself. By yourselves. Hindi yung nakikinig ka lang sa pastor ninyo. O, ngayon, ano nangyari sa inyo? Naniwala kayo sa false teaching niya. Wala man pong pangalan niya na na-appoint siya. At siya yung tagapamagitan, mediator between God and man. Walang iba po, yung ating Panginoong Isokristo, napakalinaw po sa talata. Itong mga politiko po, palibasa, hindi din nagbabasa ng Bible. Si Maudix, di man siya nagbabasa. May mga quotation siya, pati si Inday, yung Ecclesiastes. A time for everything. In everything there is a time in there is a season in time. Hanggang doon lang yung kanilang mga nalalaman po sa Bible. Pero mali man yung kanilang mga pagkaunawa. Ayon, naging mga lagalag silang kaluluwa. Kasi pati yung pastor nila, lagalag. Bulaan. Di ba? Sabi ko nga, gusto ninyo ng tamang turo ng Bible? Makinig kayo kay Congressman Benny Abante. Pastor po yon, si Congressman Benny Abante ng Manila. Siya ang may tamang turo po ng kaligtasan. Siya yung may tamang pagkaunawa ng Bible. Nagkita nga kami doon sa Congress nang ma-invite tayo. Ito siya. Ito ang totoong tagapagturo ng salita ng Diyos. Congressman Benny Abante po ng Manila. He is a godly man. I encourage you, manood sa kanya. Ito po yung page niya, mga kababayan, sa Facebook. Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Yan po. Yan po si Pastor Benny Abante, Congressman. Kung kilala ka ng Panginoon. Ito pa ang Yan po. pinakamaganda. Hindi lamang ikikilala ng Panginoon, kundi kikilalanin ka ng Panginoon. Yan po siya, mga kababayan, Congressman Benny Abante. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya na ang totoong mga tupa ng ating Panginoon, kilala ang kanyang boses po. Hindi yung nagpapanggap po na disappointed siya. Wala man siyang appointment. Inassume niyang appointed son siya. Ayan tuloy po. Ang daming napapaniwala, ng daming nabiktima. O kaya nga po may kaso siya. Mga kababayan, may kaso sa Amerika. May kaso dito sa Pilipinas. May kaso pa sa Kongreso. Nadamay pati yung kanyang istasyon. You see? May kaso siya sa Senado. Pinaganap ng batas, yan ang pinaniwalaan ninyo. Yan ang trupa po ni Maudix. Kaya lahat po sila lagalag. Kaya makikita ninyo sa kanilang mga pag-uugali. Lahat ng mga sumapi, masasama po yung ugali. Makita mo sa mga pananalita nila. Si Pastor Benny Abante po, siya ang totoong guro ng salita ng Diyos. Hindi mo siya maringgan ng masamang pananalita po. Paninira sa kapwa. Never advocate to rebel against established, duly constituted authorities. Kasi nga po, ang turo sa Bible po, mga kababayan, pasakop tayo sa gobyerno. Tama po? Pakinggan natin si Pastor Abante. We know Him, but better for us to realize that God knows us. But it is best for us to know that God recognizes us. My sheep hear my voice, and I know them,
and they follow me. Ang aking tupa. Inangkin niya na di ba? Ang aking tupa. Ibig sabihin yan, ang Siya ang aking totoong tupa. mga anak. Ayan. Totoong Ay, anak ng sabi Diyos. ko, hindi ka makinig, hindi ka anak. Napakasimple, di ba? At kilala ko sila. Kung- And I kung know hindi ka them, niya, and they nakikinig, follow me. hindi ka anak. Isang magandang bagay kung kilala mo ang Panginoon eh. Pero mas maganda kung kilala ka ng Panginoon. Ito ba ang pinakamaganda? Hindi lamang ikikilala ng Panginoon, kundi kikilalanin ka ng Panginoon. Therefore, it is already good for us to know that we know Him, but better for us to realize that God knows us. But it is best for us to know that God recognizes us. Yan My ang sheep tama hear pong my turo. voice, and Hindi I yung know turo them, po niya, no? and they follow Kaya me. Ang lagalag po. aking tupa. Eh, yung mga members po ni Pacquiao, lagalag. At yung mga naniwala sa kanya na mga politiko, lahat sila lagalag. Mga kababayan, never yan makapasok po sa langit. Papasokin ba naman siya ng ating Panginoong Jesucristo? Dinitron na niya yung ating Panginoon. Pinalitan yung posisyon. Siya na ang pumalit sa ating Panginoon. Siya na yung may-ari ng universe, ng sanlibutan, at ng gagatong mga kababayan ng rebellion. Eh, yun ang mga naniniwala sa kanya. Gustong papag-alsahin yung ating mga mamamayang Pilipino na nanawagan sa military to withdraw support to the President. Napakalinaw po ang sabi sa Bible. Yan po, Romans 13 verse 1. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. So, ang appointed po ng ating Panginoong Diyos? Yung nakaupo na governing authorities. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. And sabi rito po, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So pag nagkakaso po kayo ng sedisyon at nakulong kayo, yun ang judgment sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Bakit? You rebel against duly constituted authorities. Kasi you go against what God has instituted. Napakalinaw po. Ang kinukontra po ninyo mismo yung Diyos, rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Kaya po, pag kinasuhan kayo ng ating gobyerno at nakulong kayo, huwag ninyong sisisihin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating mga authorities na sinisikil ang inyong karapatan. Kasi po, ang may gawa niyan kung kayo'y makulong dahil sa inyong kasalanan, yung judgment sa inyo na ipinatong dahil sa inyong mga gawain. Tama pa? Kayo yung may gawa. Kaya kayo nakalaboso pag nangyari ang ganon. Kaya I appeal to the duly constituted authorities, to our DOJ. I-review po ninyo itong ginagawa ng grupo ni Mau Diggs. Lalo na itong si Pantaleon. Pares po si Mau Diggs nananawagan po sa Armed Forces, pati sa PNP. Ngayon po, malinaw. Pinapaalsa niya yung military. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya, and you are veering towards a more authoritarian government. Mahirap yan. I'm just warning you. Ako, isa talaga sa hindi papayag. Kung magtatanong ka, what I intend to do, I will raise hell one day, and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of the office. We will just air our sentiment for you, not to forget that the Philippines is a democratic state. Yan ang sabi niya yung April 11. Di ba malinaw yon, mga kababayan? Inciting to sedition, mga kababayan. So ito yung resulta po ng maling turo ni Pacquiao. Unbiblical po, mga kababayan.
So, I think kailangang i-review itong mga statements na to na pinalabas nila para kung dapat nakasuhan sila for inciting to sedition, kasuhan po para mapanagot sa batas at hindi na po sila tularan ng iba pa na mga politiko na hindi makapaghintay. Just like yung mga dilawan, mabrul ang gusto po nila. Wala silang pagrespeto sa duly constituted authorities. Ang gusto nila, sila lang ang irespeto. Pag sila nasa posisyon, okay sa kanila. Pag hindi na sila nasa posisyon, kailangang tanggalin na. Pag hindi nila nagustuhan, hindi sumang-ayon sa kanilang agenda. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang ang ating discussion ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.